Sa simula ng pelikula, ipinakilala sa atin si Karen McCann na inilalagay ang kanyang anak na si Megan sa higaan at itinapon ng isang insekto na tumatakot sa kanyang anak, hindi alam na may isang lalaki ang nakatingin sa bahay mula sa mga palumpong. Nakatira si Karen kasama ang kanyang asawa na si Mac at ang panganay na anak na si Julie, at ang lahat ay nasasabik na ipagdiwang ang birthday party ni Megan mamayang hapon. Kalaunan, umalis na si Mac sa bahay, at si Karen naman ay nagmamadaling pumunta sa kanyang trabaho sa isang local news station. Matapos ang nakakapagod na trabaho sa opisina, pauwi na si Karen ngunit natagpuan niya ang kanyang sarili na naipit sa matinding traffic. Sa takot na baka malate siya, tumawag siya sa bahay at nagulat nang marinig na sinagot ni Julie ang telepono na nabunyag na nag-skip sa soccer practice upang tumulong sa pag-decorate para sa party. Excited ang mag-ina sa mga dekorasyon na meron sila sa ngayon nang merong nag-ring ng doorbell. Nang walang babala, biglang may umatake kay Julie at ibinalibag siya sa sahig. Habang sumisigaw si Karen para sa kanyang anak na babae, isang malaking lalaki ang nagsimulang mang-abuso sa kanyang anak. Sinubukan ni Karen na sabihan ng isang tao sa trapiko na tumawag ng 911 hanggang sa sumang-ayon ng isang babae na tulungan siya. Habang nakadikit ang telepono sa kanyang tenga at sumisigaw kay Julie na lumaban siya, tumakbo na si Karen pauwi at sinubukan ang lahat para lang maabutan ang kanyang anak na babae. Nanlaban si Julie ngunit hindi siya nakaiwas sa pag-atake, at sa isang walang awang pagkilos, binasag ng lalaki ang isang ice sculpture sa kanyang ulo, na ikinamatay niya. Narinig ni Karen na kinuha ng lalaki ang telepono ngunit ibinaba niya ang tawag at tumakas. Hindi nagtagal, pinigilan ng mga pulis si Karen habang sinusubukan niyang makapasok sa loob para hindi niya masaksihan ang napakabrutal na eksena. Kalaunan, nakipag-usap sina Karen at Mac kay Detective Joe Danilo na hindi pinansin ang mga pag-iyak ng mag-asawa at sinubukan lamang na makakuha ng mga detalye tungkol sa pangyayari. Dahil dito, napuno na si Mac sa pagpapahirap nila sa kanyang asawa at umalis sa sobrang galit habang sinasabihan silang hulihin nila ang salarin. Nagtungo sina Karen at Mac sa bahay ng kanilang kaibigang si Dolly, kung saan nila pinatulog si Megan. Doon nagpalipas ng gabi ang pamilya ngunit nang dumating ang umaga, nagtataka si Megan kung bakit hindi sila umuwi sa bahay at kung bakit wala si Julie. Pinigilan ni Dolly ang mga pagtatangka ni Mac na ipaliwanag kung bakit nangyayari ang masasamang bagay sa mga tao sa pamamagitan ng pag-alok sa kanya ng almusal. Sa araw ng libing, kinailangang tiisin ni Karen ang lahat ng nagtatanong sa kanya kung kumusta na siya, ngunit kalaunan ay nakatakas siya sa kusina upang manigarilyo. Nang gabing yun, hindi siya makatulog at gumugol ng oras sa silid ni Julie, kung saan sinubukan niyang tanggapin ang pagkawala ng kanyang panganay na anak na babae. Makalipas ang ilang araw, namasyal sina Karen, Mac at Megan, ngunit pinilit ni Megan na mauna sa kanyang mga magulang. Pagkatapos ng pag-atake, naging paranoid si Karen at nagsimulang maghinala na ang sinumang nasa paligid niya ay maaaring ang sospek. Ang takot na ito ay humantong sa kanyang pagpanik, hinabol si Megan, at galit na hinawakan siya. Hindi nagtagal ay huminahon na siya at sinubukang ipaliwanag ang sarili kay Mac, na sinikap namang unawain at tiniyak sa asawang walang makakasakit sa kanya. Kinabukasan, bumisita si Karen sa istasyon ng pulisya, kung saan nalaman niya mula kay Detective Danilo na meron silang positibong balita. Nakuha nila ang mga sample ng DNA mula sa pinangyarihan ng krimen at pinaghihinalaan ng isa sa ilang mga driver ng delivery na madalas na pumupunta sa lugar. Batay dito, kumpiyansa si Danilo na mahuhuli nila ang sospek. Ipinakilala rin niya si Karen sa isang support group, umaasa na makakatulong ito sa kanya na makamove on. Sinamahan ni Mac si Karen sa isang meeting ng grupo kung saan narinig niya ang mga kwento ng iba pang mga magulang na namatayan ng malalapit na miyembro ng pamilya dahil sa gun violence at hindi kailanman nakuha ang hustisya na nararapat sa kanila. Ang ilang mga magulang ay humihingi ng pagpapatawad habang ang iba naman ay naghahanap ng paghihiganti. Nang gabing yun, aksidenteng natuluan ni Megan ang isa sa mga una ni Julie habang kumakain siya ng ice cream, ngunit nagawa niya itong maitago bago pa ito malaman ng kanyang ina. Kinaumagahan, lihim na tinawag ni Megan ang atensyon ng kanyang ama para sa kanyang nagawang pagkakamali. Sa tingin ni Mac ay madali lang itong ayusin, ngunit nakatitiyak si Megan na magagalit si Karen sa kanya. Kalaunan, habang nag-aalmusal ang mag-ama, nagkaroon ng isang kaguluhan. Nahanap na ni Karen ang unan at sinisi si Megan sa paglalaban nito. Sa kabila ng pag-amin ni Mac, nanatiling galit si Karen sa pagkawala ng amoy ng kanyang anak. Gayunpaman, nagbigay si Mac ng paliwanag at pinakalma siya.
Kalaunan ng araw na yun, tinawagan ni Danilo si Karen at ipinaalam sa kanyang nahuli na nila si Robert Dub bilang sospek sa krimen, gamit ang mga DNA sample, at kumpiyansa silang makukulong siya. Nang gabing yun, nakita ni Karen at Max si Robert sa balita at naging obsessed sa panonood ng video ng lalaking pumatay sa kanilang anak. Sa araw ng paglilitis, natuklasan ni Karen at Mac ang pagbabago sa kanilang abogado, isang development na nagdulot ng pagkabahala sa pamilya. Sa ilalim ng mapuot na titig ni Karen, walang pakialam na pumasok si Robert sa courtroom, at sa kanyang pagkabigla, tinanggap ng judge ang pagtanggal ng kanyang mga handcuff. Tiningnan ni Karen at Mac ang pagsumite ng depensa ni Robert ng isang mosyon upang i-dismiss ang kaso, na binanggit ang kakulangan ng mga sample ng DNA para sa gagawing test. Pagkatapos ng maikling palitan ng mga abogado, ipinatawag sila ng hukom sa kanyang mesa. Lumingon si Robert at tinitigan ng isang hindi makapaniwalang si Karen, habang pinaburan ng hukom ang depensa at ibinasura ang lahat ng paratang laban sa kanya. Pagkatapos ay kinutya niya si Karen, ngunit tinakol siya ni Max sa sahig, dahilan para pilit siyang hilahin ng mga pulis, habang si Robert naman ay tumatawang naglakad palabas ng courtroom. Kinabukasan, nasa trabaho si Mac nang makatanggap siya ng tawag na hindi pumasok si Karen sa trabaho. Sa takot na merong nangyaring masama, nagmamadali siyang umuwi at nakita si Karen na nakabaluktot sa kama, walang lakas na gawin ang anumang bagay. Kalaunan, nakuha ni Karen ang mga arrest record para kay Robert, ngunit gumamit ang clerk ng whiteout upang takpan ang address. Gayunpaman, nagawa pa rin ni Karen na makuha ang address ni Robert na humantong sa kanya sa isang delikadong lugar sa lungsod. Habang nakapwesto siya sa isang diner sa kabilang kalye, nakita niya si Robert na naglalakad palabas ng kanyang apartment at sinimulang sundan siya. Nasaksihan niya itong nagbuhos ng mainit na kape sa isang ligaw na aso bago pumasok sa isang eskinita. Kinabukasan sa trabaho, ibinahagi ni Karen kay Dolly ang kanyang karanasan sa pagsunod kay Robert at pagmamasid sa mga kilos nito. Gayunpaman, nag-aalala si Dolly at pinayuhan siyang itigil ang kanyang ginagawang pagsubaybay upang maiwasan ang anumang pinsala. Sa kabila nito, patuloy na sinundan ni Karen si Robert sa sumunod na araw at nakita siyang pumasok sa kanyang trabaho bilang delivery guy. Nakita niyang naghatid siya ng ilang mga package at pagkatapos ay huminto siya sa bahay ng isang magandang babaeng Espanyol. Nagpakita ng interes si Robert sa babae at tumingin sa kanya sa bintana ng bahay. Habang papaalis na siya, huminto siya para mag-jingle nang makita niya si Karen na nakaupo sa kanyang sasakyan, dahilan para humarurot siya palayo. Agad na sumugod si Karen sa istasyon ng pulisya at sinabihan silang arestuhin si Robert, ngunit binalaan siya ni Danilo na ihinto ang pagsunod sa kanya at inutusan siyang umalis. Kinabukasan, bumalik si Karen sa bahay ng babaeng Espanyol at sinubukan siyang bigyan ng babala tungkol kay Robert, ngunit hindi nakakaintindi ng Ingles ang babae. Hindi nagtagal, umuwi ang asawa ng babae at sa halip na pakinggan si Karen, pinalayas niya ito sa kanilang tahanan. Samantala, pumunta si Danilo sa pinagtatrabahuhan ni Robert at binalaan siyang lumayo sa bintana ng mga babae. Samantala sa Parents Support Group, nabalitaan ni Karen na ang isa sa mga magulang ay nakatanggap ng paghihiganti nang ang pumatay sa kanilang anak ay binaril at napatay. Ang ideyang ito ay nanatili sa isipan ni Karen habang pinapanood niya ang tape ng pag-aresto kay Robert. Kinabukasan, nasa playground si Megan ng kanyang paaralan nang magpakita si Robert at nakipagkaibigan sa bata, na inosente namang inimbitahan siyang makipaglaro sa kanya. Pagkatapos ng recess, tinawag na ng guro ang iba pang mga bata at hindi na malaya na hindi pa bumabalik si Megan. Hindi nagtagal, sinundo na ni Karen si Megan mula sa paaralan at pabalik na sa kanyang sasakyan nang biglang magpakita si Robert sa kanyang harapan. Mahigpit niyang binalaan si Karen na huminto sa pagsunod sa kanya at nagbantang sasaktan si Megan bago umalis at iniwan si Karen na takot na takot. Sa sumunod na parent support meeting, nakilala ni Karen si Sydney, ang nagdadalamhating ama na matagumpay na nakuha ang hustisya sa pumatay sa kanyang anak. Batay sa mga chismis, nakiusap si Karen kay Sydney na tulungan siya sa kanyang kaso. Nang makita ang kanyang desperasyon, sinabihan siya ni Sydney na makipagkita sa kanya sa isang garahe sa isang malayong lokasyon. Samantala, isa pang miyembro na nagngangalang Angel, ang pinagmamasdan sila ng mabuti. Nang gabing yun, dumating na si Karen sa garahe kung saan nakatagpo niya si Sydney at isa pang lalaki na nagngangalang Martin. Sa huli, inamin ni Karen na hindi siya makaget over sa ginawa ni Robert sa kanyang pamilya. Inamin ni Sydney at Martin na pinaplano nila ang isang revenge hit at nagpas siyang tulungan si Karen na magsanay kung paano humawak ng baril sa ilalim ng kondisyon na siya mismo ang hihila sa gatilyo.
Pumayag naman si Karen sa deal at sinimulan kaagad ang gun training. Nagsimula na rin siyang magplano kasama sina Sydney at Martin kung paano niya isasagawa ang kanyang paghihiganti. Pagkatapos ng isa pang meeting, papunta na si Karen sa parking lot para kunin ang kanyang sasakyan nang maramdaman niyang may sumusunod sa kanya. Matyagang naghintay si Karen at inatake ang lalaki, na kalaunan ay ibinunyag ang kanyang sarili bilang isang mabuting negosyante, na nagudyok sa kanya na humingi ng tawad habang si Karen naman ay nakaranas ng pagtaas ng kumpiyansa sa sarili. Ang pagtaas ng kumpiyansa na ito ay nagpataas din ng kanyang hormone drive na humantong sa kanya na makipagpalakpakan kay Mac. Nang gabing yun, nagkaroon si Megan ng isang nakakatakot na panaginip at tinawag si Mac, ngunit sa halip na si Mac ay si Karen ang pumunta sa kanyang kwarto. Tumanggi si Megan na ibahagi ang kanyang panaginip, ngunit nagtanong siya sa ina kung naiinis pa rin siya sa pagkawala ni Julie sa kanyang kaarawan. Niyakap ni Karen si Megan at humingi ng paumanhin, at nagpas siyang magpalipas ng gabi kasama ang bunsong anak. Samantala, pinag-uusapan ni Sydney at Martin kung mapagkakatiwalaan ba nila si Karen o hindi. Hindi nagtagal, umalis na si Sydney at walang kamalay-malay na isang FBI van ang nakaparada sa tapat mismo ng kalsada at nire-record ang kanilang mga pag-uusap. Nakipagkita siya kay Karen, inabutan siya ng baril, at sinabi sa kanya na maaari pa rin siyang umatras, ngunit determinado si Karen. Sa isang kasunod na meeting, sina Karen at Angel ay ini-enjoy ang kanilang inumin, nang biglang sinabihan ni Angel si Karen na huwag nang magpatuloy. Binalaan niya si Karen tungkol sa potensyal na detection, ngunit iginiit ni Karen na wala siyang kasalanan. Nang gabing yun, umuwi si Karen kung saan kinumpronta siya ni Mac para sa pagsisinungaling niya tungkol sa kung saan siya nagtanghalian. Ibinunyag ni Mac na alam niya ang tungkol sa pagpunta niya sa shooting range, at nagtataka kung bakit itinago sa kanya ni Karen ang lahat ng impormasyong yun. Tinanong niya kung bumili siya ng baril, na sinagot naman ni Karen na hindi. Kalaunan, dumaan si Karen sa bahay ni Angel kung saan ibinunyag ni Angel na isa siyang FBI agent na nag-iimbestiga sa vigilantism sa loob ng support group. Binalaan niya si Karen na itigil ang kanyang ginagawa at isipin ang kinabukasan ni Megan. Nang malaman ito, nakipag-ugnayan si Karen kay Sydney at sinabing aatras na siya sa plano. Kinabukasan, makikita nating dumating si Robert sa bahay ng babaeng Espanyol, ngunit nang pumasok ang babae para kumuha ng tip para sa kanya, pumasok si Robert sa loob at umupo sa upuan. Kinakabahang iniabot ng babae ang tip ngunit bigla siyang hinawakan ni Robert at sinimulan siya nitong papakin. Sa sumunod na eksena, nakatanggap si Karen ng tawag mula kay Danilo at nalaman na naaresto na nila si Robert bilang sospek. Si Karen, na naghihintay ng mga kaso, ay nagalit nang matuklasan niyang wala silang ebidensya at dapat siyang palayain. Makalipas ang ilang oras, bumalik siya sa kanyang opisina at kinuha ang ilang box ng mga dokumento mula rito. Sa sumunod na araw, sina Karen at Mac ay nagpaplanong maglakbay upang mag-relax, ngunit nakatanggap si Karen ng tawag mula kay Dolly tungkol sa mga nawawalang box. Nagsinungaling si Karen na wala siyang alam at ginamit ito bilang dahilan para manatili, kaya sina Mac at Megan na lang ang namasyal. Pagkatapos nito, sinimulang sundan ni Karen si Robert sa kanyang delivery route. Nagawa niyang nakawin ang isang susi sa apartment ni Robert habang nasa labas siya at nakapasok sa kanyang silid. Sinimulan ni Karen ang kanyang paghahanap at kalaunan ay natuklasan ng isang clay cookie na pag-aari ni Megan. Lingid sa kanyang kaalaman, pauwi na si Robert sa kanyang apartment. Pagkarating niya doon, nakita niyang bukas ang pinto ng kanyang apartment at nadatnang magulo ang silid. Pagkatapos ay nakita niya ang sombrero ni Karen na naiwan niya at agad na na-realize na nandoon siya. Nang gabing yun, si Robert, suot ang sombrero ni Karen, ay pumunta sa tahanan ng ginang at pumasok habang naliligo siya sa may itaas. Habang papunta siya sa banyo, tinutukan siya ng baril ni Karen. Sa panahong yun, binanggit ni Karen ang pangalan ni Julie. What are you gonna do, shoot me? She was 17 years old. Ngunit hindi inaasahang inatake at dinisarmahan siya ni Robert. Nagsimulang magpambuno ang dalawa. At tuluyang nahulog si Karen sa hagdan. Nilapitan siya ni Robert para patayin siya. Nothing personal. Ngunit kinuha ni Karen ang baril at sinimulan siyang barilin hanggang sa bumagsak siya. Pagkaraan ng ilang minuto, dumating ang mga pulis sa crime scene, kung saan naabutan nila si Karen na nakaupo at gulat na gulat sa nangyari. Sinabi ni Detective Danilo kay Karen na alam niya ang kanyang ginawa, ngunit tumugon lamang si Karen na patunayan niya ito. Prove it. Pagkatapos ay iniulat ni Danilo sa kanyang kapwa detective na ito ay isang malinaw na kaso ng self-defense.
Hindi nagtagal, nakauwi na sina Mac at Megan at nagkaroon ng hinala sa totoong intensyon ni Karen. Umupo si Mac sa tabi ni Karen habang hawak ang kamay niya, alam kung ano ang ginawa ng asawa, ngunit mas pinili niyang umupo na lang kasama niya at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ng like button kung nagustuhan mo ang pelikula at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.